Matapos ang 4 na taon, muling nagkita ang isang nanay at ang kanyang anak na bilanggo sa Metro Manila District Jail. Bukod sa reconciliation, pag-asa rin ang hatid ng Project Balik Bisita Monitoring ng Bureau of Jail Management and Penology. Yan ang sentro ng balita ni Gab Villegas. Tawagan na lamang natin siyang Nanay Josephine. 4 na taon nang di nasisilayan ng kanyang anak na itatago na lamang natin sa pangalang Steve. Nakakulong si Steve sa Annex 2 ng Metro Manila District Jail sa Taguig City. May edad na si Nanay Josephine at ito ang mabigat niyang dahilan sa kawalan ng pagkakataon na madalaw ang mahal na anak. Bukod pa sa hirap ito sa buhay na umaasa lamang sa kanyang kakarampot na kita bilang kasambahay. Mula Bikutan sa Taguig City, sinamahan ng news team ang Bureau of Jail Management and Penology na sunduin si Nanay Josephine sa kanilang tahanan sa Quezon City. Ito na marahil ang pinakaasam ng isang ina na nangungulila sa anak. Nanay, kumusta po kayo? Ngayong mapipisikan niyo na po yung anak ni si Kuya. Excited ako kasi matagal na kami hindi nakita, bali 4 years na. Kaya kapin ko siya dahil namimiss ko na siya. Pagkatapos, gusto ko lang malaman din kung makapalaya pa siya. Kung okay siya doon sa loob. Kaya gusto ko siyang makita talaga. Ilang saglit pa, mabilis naming narating ang piitan. Walang inaksiyang sandali si Nanay Josephine. Ang pangarap na muling makita ang anak, natupad sa isang iglap. Ang distansya at panahong namamagitan sa kanila, pinagdugtong. Okay lang naman ako dito. Okay ka lang. Oo, inalagaan ako ng mga personal dito. Magpakabait ka rin sa kanila. Alam mo na yan. Huwag ka dito magpasalbay. Maging mabait ka lang. Wala. Yan ang handog ng Project Balik Bisita Monitoring ng MMDJ Annex 2 sa mga kababayan nating minsan nang nagkamali. Ayon kay Jail Senior Inspector J.M. Sabeniano, pamilya ang nais pahalaga ng programa. Usually, ang mga PDL natin, after release nila, no, hindi na tinatanggap ng asawa, ng anak, and ito minsan yung nagtitrigger kaya buwabalik sila sa loob ng ating kulungan. Ayon kay Jail Warden Sabeniano, noong nakarang taon lamang nagsimula ang programa at may 27 PDL ang inaasahang makikita muli ang kanilang mga kaanak sa mga susunod na buwan. Nakita natin, medyo malaki yung bilang ng mga PDL natin na hindi nabibisita ng pamilya. Unang-una, sa kadahilan ng yung mga family members na pwedeng dumalaw ay sila rin yung breadwinner. So, no work, no pay. Kaya kami mismo mga BJMP officers, kami na yung sumusundo sa kanila para bawas na yung pamasahin pwede nilang gastusin. And on top of that, nag-aambagan din kami para meron din sila mapagsaluhan sa loob ng ating kulungan. Naniniwala rin ang warden na magmimitsa ito ng kamalayan sa mga tao na mayroon silang maaaring maiambag sa pamamagitan ng pagdalaw o simpleng pangamusta para muling maramdaman bilang mga nakagawa ng mali ang mainit na pagmamahal ng isang pamilya. Makatutulong daw ito sa rehabilitasyon ng mga kababayang PDL. Bukod sa instant reunion, may mga pa-contest pa para sa mga nais na masalihan ng gaya ni Steve. Ilan lang ito sa bahagi ng aktibidad ng District Jail bilang pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week. Sa ginawa ninyo, hindi ko akalain na ganun. Pero pala ang anak ko dito, mabait sa inyo. Mabait din kayo sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako ng malaki dahil naging mabuti kayo sa kanya. Maraming salamat din sa MMDJ Annex 2. Una sa kay Warden nga. Sila yung nagprotekta sa akin dito, pangalawang magulang ko. Binigyan nila ako ng tiwala. Maganda yung pakikisama. Walang hassle na nangyayari. Tuturuan ka nila ng tama. Sa loob ng kulungan, nabibigyan ng pagkakataon ang mga persons deprived of liberty na lalo pang mapaunlad ang kanilang mga sarili at makapagbagong buhay. Umaasa ang mga tulad ni Nanay Josephine at Steve na darating ang araw na may pagdiriwang nila ang Kapaskuhan bilang pamilya sa labas ng kulungan. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.